Praise God. So, muli, good morning, good morning. Isang kagalakan muli na makita yung mga nagagandahan at kakagwapuhang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Ba't parang ayaw niyong minsan lang naman po magsalita. But praise be to God, sa mga oras pong ito ay ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakinig na salita ng Diyos na kung saan ang Banal na Espiritu po ang siyang magtuturo sa bawat isa sa atin sa umagang ito. And it's been a while, I think. Siguro 6 months na nakatayo dito. Actually, ang alam ko po last time is Thursday night. And it was a privilege for me to share the Word of God. Last time, I think it's August. Actually, ang galing po ni Lord. August 14, nandito po ako sa Abohomor. That's Thursday night. At August 15, nandun po ako sa Alcor. Ako rin po ang nagsasalita. Pero purihin ang Diyos dahil patuloy po siya nagbibigay ng kaalaman at karunungan sa bawat isa sa atin. Hindi lang po sa mga pastor, kundi sa bawat isa atin. Amen po? Lahat po ba tayo dito foreigner? Amen, amen. Kasi pag sinabi niyong lokal kayo dito, parang kailangan po yata ako mag-ingat. Hindi naman. Foreigner ba? Bishop, tama po yan. Foreigner po tayo. So, welcome po sa ating iglesia dito sa Abohomor. Ang ating mga online viewers, we welcome them sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa Quezon City, sa Imus, sa Cavite. Hindi ba? Meron po tayong Canada, meron tayong New Zealand, meron po tayong Australia, meron po tayong Pilipinas. Siyempre, homegrown po natin yon, Pilipinas. And doon po sa ating mga future viewers. Actually, inahanap ko po talaga yung mga future viewers po natin. Kasi kung titingnan po natin, ang ating Panginoon po ay laging nakatuon sa bawat isa sa atin na lagi tayo dapat nakikinig sa salita ng Diyos. Sino po ba yung nanood nung kagabing message ni Pastor? Sino po ba yung Pastor? Akala ko po, hindi nyo rin alam. Pero yung message nyo po, alam po? Ay, tulog po sila nun. Kasi pagod Pastor Bishop, pagod na pagod Pero, kasi po pinangunahan niya na po kung ano yung ating theme for this month. And kung titingnan po natin, sumusunod po yung tema. Kasi noong August, ano po ba yung theme po natin noong August? Preach the word in season and out of season. And ngayon po is, be alert, Jesus is coming. Yan. So, sasabi lang po ito na maging handa po tayo lahat. Seryoso tayo sa pagbibigay ng mabuting balita, paghahayag ng mabuting balita sa ating mga kapatiran. Lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Amen po ba? At parang konti lang po talaga nag-amen ngayon. Yun. Yan po. Yun po inaantay ni Lord. Sabi po kanina na awiting, di ba? The Lord calls us and what's our reply? Yes. Anong yes lang? Meron po sinabi pa sumunod. I am available. Okay. Wag po natin kakaligtaan yun. Parang katulad doon tinagap natin si Kristo na ating bilang tagapagligtas at Panginoon. Minsan po, tagapagligtas lang Sayang, wala yung Panginoon. Dapat po magkapasama po yun. So, sabi nga po, our theme for this month is be alert, Jesus is coming. And yesterday evening, yan. Ang ating pong tagapagsalita, si Pastor Clint, at pinasimulan niya na po yun patungkol sa rapture. Yan. Yung catching up daw po. Yan yung So, nandun po siya sa tema po natin na 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 58. Maraming po siyang sinabi. Sana panoorin nyo na lang. Ayan. Kasi kukulang po yung oras ko pag halimbawa sinabi ko pa yung mga sasabihin ng ating Panginoon, ng ating pastor nung kinausap sa ating Panginoon para sa mensahe po. Pero po ngayon, this morning, I would like to ask each and everyone to please stand. Ayan. Tayo pong lahat ay tumayo at hilingan po natin ang Banal na Espiritu na siya magturo sa atin sa umagang ito. Let's pray. Oh, dear Heavenly Father, we'd like to thank you, Lord, for this time that you've given us this privilege, Lord, to listen and hear your words. May you open our
spiritual eyes, spiritual hearts, spiritual minds. In order for us, O Lord, to see and look at the bigger picture that you want us to see, Panginoon, on all of the message that we're going to hear. Hindi lamang po ang mensahe ngayon, kundi naumpisa na po sa kanginang devotion, O Father. And we thank you, O Lord, for continually giving us this privilege to hear every mystery in which you have already bestowed or even opened up in our eyes, Panginoon. Kaya sa oras na ito, dalangin po namin, O Diyos, na patuloy niyo po kaming bigyan ng kaalaman at karunungan na nanggagaling sa inyong banal na Espiritu. And may your Holy Spirit, Panginoon, be the one teaching each and every one of us. Cover me with your glory, O Father. Not my knowledge and wisdom, but the knowledge and wisdom that comes from our Lord Jesus Christ. We thank you, Father, and we know, O Lord, that you are going to manifest in each and every one, Panginoon, sa umagang ito. We give you back all glory and honor. This we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Makakaupo na po tayo. As an introduction po sa ating mensahe sa umagang ito, alam naman po natin, we're changing month, changing team, and then also we're changing seasons. Di ba po? Kanina daw po, nakita ko yung tall, dark, and handsome ng Abobor. Si Brother Luis. Kasi habang naglalakad po siya doon, nakasalamin eh. Sabi ko sa loob, hindi na mamansin si Brother Luis. Brother, sabi niya po kanina may bristles na po. Tama po ba? And we're all excited to have the, di ba? The winter season. Tama po ba? Amen, di ba? We're excited, pero hindi natin alam kung kailan darating. Ang sabi lang po ng Qatar Meteorology, sabi po nila, uulan. Actually, ilang sabi ng uulan. Hindi naman po umuulan sa Duoy. Doon lang po sa malayong lugar yata umuulan. But we're all excited and looking forward for that season. Kasi siyempre, tinatago po ninyo mga overcoat, mga sweater, yan, mga boots ninyo. Ayan, siyempre excited po kayo, di ba? Para yung winter, kasi sa Pilipinas, di mo magagawa, kailangan mo bota, di ba? Di ba? Bota, pero dito kailangan mo boots. Yan, difference. Those are different things. So, ngayon po, sa mga oras na po ito, ang mensahe po natin ay tatalakayin din po natin kung ano yung pagiging isang, ano ba sa Tagalog, alert. Alam ko lang po pag kumakanta. Yung nag-Sunday school po, sino po dito? Yung alam niyo yung kanta, I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Yan. Tayo kabatch lang yata tayo. Napaghalatan. Pero yung po, we have to be alert. And sabi, this morning we'll examine some key points and passages that will enhance our understanding of being alert because the coming of the Lord is near. Amen? So, the title of the message po natin is Stay Awake, the Imminence of Christ's Return. Nakuha niyo na po? Okay, pwede na po ako umalis. So, ibig sabihin po, kanina, be alert. Ngayon, kailangan tayo yung magigising. Sa Tagalog po, sabi po ganon, manatiling gising ang nalalapit na pagbabalik ni Kristo. Yan. No, so naintindihan nyo na po yung imminence. Yun po yung nalalapit. Yung kumbaga the nearness of Christ's return. And it can be found in Revelation chapter 16 verse 16 and 15. Sorry po, mali po yata yung pagkasul. 16, 15 po siya. Revelation chapter 16 verse 15. Ang hirap po ng pag-type eh. So, tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Sabi pong ganoon, in Revelation chapter 16 verse 15, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Like a thief. Blessed is the one who stays awake and keeps his clothes so that he will not walk about naked and the people will not see his shame. Pagpalain nawa ang Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita, tayo pong lahat ay makakupo na. Can all be seated. All right. So, nakita po natin dito, nagtatanong kayo, sabi, blessed is the one who stays awake and keeps his clothes. Damit. Sa Tagalog kasi sabi ito, makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpala ang nananatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Hindi siya
lalakad na hubad at hindi mapapaya sa harap ng mga tao. If we're going to look at it, it's a warning from Jesus Christ to His followers to watch carefully and be prepared for the sudden return of our Lord. Di ba po? So, and sabi nga po, magnanakaw. Sino po ba yung nagsasabi na magnanakaw? Mamaya pumunta ka sa inyo, ha? Nanakawin ko ano. Di ba po? Marami po magnanakaw. Sa Pilipinas lang, ang dami pong nagnanakaw. Meron po kayo napakinggan, 100 million? 100,000? O ano ba yun? Ilang milyon? Trillion? Di ba? Kaya, tapos yung, ang sabi po gano'n, yung nagtatanong daw din po, kapwa. Kaya, well, the Lord knows their hearts and we're not here to judge them. It's the Lord's eyes that sees everything that they do. Kaya nga po sa mga oras na ito, we will look into some of the passages and even points in which we can see that the Lord is like a thief that will be coming here on earth. Na kung saan kailangan doon po natin yung mga damit po natin nakasuot maigi at para hindi tayo naked or even matatawag po nating hubad at sa harap ng ibang tao ay napapahiya po tayo. Ano po ba ibig sabihin nito? Kung titingnan po natin, yung pagsuot ng damit nito ay yung pagsuot ng pagiging isang Kristiyano. Pagiging isang Kristiyano na kung saan pagdating na ating Panginoon, kailangan handa tayo na suot natin yung pagiging isang Kristiyano. At pag sinabi natin Kristiyano, hindi po tayo mapapahiya. Kasi mamaya, pagdating ng Friday, Kristiyano ka. Pagdating ng Sabado hanggang, susunod? Huwebes. Kristiyano ka pa rin kaya? Di ba po? So, kaya nga po sa ating Panginoon, sabi mo ron, na para daw po hindi tayo mapahiya sa harap ng maraming tao. Pag sinabi mong Kristiyano ka, dapat handa ka sa pagdating nating Panginoon. Hindi lang po yun. Kailangan, kanina na pagsabihan na po tayo sa ating devotion patungkol sa isang story na kung saan patungkol sa 10 birhen. It's a parable that the Lord Jesus Christ have told each and His disciples and His followers about the 10 virgins. Na kung saan ay, puro sila, kung titingnan po sila, matatalino po sila, di ba? Tama po ba? Pero may mas matalino. Yung 5. Na naghanda dahil hindi naman nila alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Nandun, handang-handa sila. Yung kanilang mga ilaw, bukod pa doon, may reserba, may power bank. Yan. Diba? Dito sa atin ngayon, yung mga telepono po natin, handang-handa sa pagsagot sa Facebook. Tama ba? Pag-browse. Yan, ganyan, di ba? Yan. Kaya kailangan po may pero tayong power bank. Kasi ngayon, wala kayong dalang Bible. Tama po ba? Sagot po. Tama. Kasi may dala kayong telepono. Pero yung telepono nyo, kakabrowse nyo ng Facebook, naubos na. So ngayon, pagdating ng mensahe, hindi nyo na mabuksan yung Bible ninyo. Kasi nasa telepono. So kailangan nyo may power bank. Alright. So, ganyan po, ang titingnan po natin na ang kahalagahan ng pagiging handa. For being awake and alert, enthusiastic to the coming of the Lord, na dapat ang bawat isa sa atin ay ganun po ang handa. So, ang tanong ko po, how would your life change if you truly believe Jesus could return in any moment? Ano daw po ang babaguhin sa buhay mo kung halimbawang alam na alam mo at naniniwala ka na darating ang ating Panginoon anytime? Mamaya bukas o sa mga susunod na mga araw. Ano po ang babaguhin nyo sa inyong mabuhay? Kaya we will going to dive into points and scriptures that will definitely affect our decisions in life, which we will make an impact on how we look at life and knowing that Jesus is coming anytime. Kaya nga po yung ating title po the imminence of Christ's return. So that means the nearness. Malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. Sabi, meron ako na balitaan, September 7 daw po, darating na Panginoon.
Alam niyo ba yan? Merong bali-balita, September 7. September 23. Iba naman, September 23. Kaya po, pupunta kayo doon sa, Mia Park. Titingin niyo yung kasi sabi doon, ang mga signs daw po, yung pag ang buwan ay naging pula. Tama po ba? Red sun. Okay, marami po yan. So, if you're going to read Revelation, you will find every instances or events that will happen in order for us to be ready and know that the Lord is coming. So, tingnan po natin ang point 1. Ang point 1 po is there's a certainty of Christ's return. Meron po talagang, kumbaga matatawag po natin, sure na sure darating ang ating Panginoon. The Lord already has promised it in His scriptures and confirming that the certainty of this event will happen. Sabi ganon, in John chapter 14 verse 13, don't let your heart be troubled. Trust in God and trust also in me. There are more than enough rooms in my Father's home. If there were not so, I would have told you that I am going to prepare a place for you. When everything is ready, sabi ng Panginoon, I will come and get you, so that you will always be with me where I am. Ang Diyos ang nagsabi nito. Ang ating Panginoon na siyang darating ang nagsabi nito. That is certain. In which this will happen, sabi nga po kagabi, in a twinkling of an eye. Lahat ay magbabago. At pag darating ang ating Panginoon, pagsasama-samahin tayo, tapos kukunin tayo at makikipag-isa tayo sa ating Panginoon doon sa alapaap. Tama po ba ako? Tagalog, Yung, the skies, ayan. The skies. So, ito po, sinabi ng ating Panginoon, and it's certain. And Jesus' return is sure. Totoong-totoo po. And the waiver is coming, ay marami pong inilay out ang ating Panginoon. Even si Paul, sinabi po niya, in Acts chapter 1, verse 9 to 11. Sabi nga, after saying this, as you remember, when the Lord ascended to heaven, sabi, He has taken up into a cloud while they were watching and they could no longer see Him. As they strained to see Him rising into heaven, two white-robed men suddenly stood among them, men of Galilee. They said, why are you standing here staring into heaven? Jesus has been taken from you into heaven, but someday He will return from heaven in the same way. Same way you saw Him go. So, ibig sabihin po neto, even Paul is saying in his books, sinabi po gano'n sa Acts, na kung saan sinasabi po niya na darating natin Panginoon, kung paano siya umakyat sa langit, gano'n din po siya bababa. That's what Pastor Clint has told everyone yesterday. Rapture. So, the scriptures also foretold the events that will happen when the coming of the Lord is at hand. Sabi mo ganon, in Luke chapter 21, verse 25 to 28, there will be strange signs in the sun, moon, and stars, and here on earth a nation will be in turmoil, perplexed by the roaring seas and strange tides. Di ba? Dami na po nangyayari. Tama po ba? People will be terrified and what they see coming upon the earth, for the power of heavens will be shaken. Then everyone will see the Son of Man coming on a cloud with power and great glory. So when all these things begin to happen, stand and look up, for your salvation is near. The Lord is saying here na, kasi pag nangyari po ito, sunod doon ay yung 7 years tribulations. Na kung saan maraming mangyayari na pag ikaw ay naiwan, kapatid, pag tayo ay naiwan, ang hirap. Di ba? Kung sa ibang bansa maraming nahihirapan, maraming hindi makabili, doon, pag halimbawa nangyari ang mga bagay nito, maraming pahihirapan, lalong-lalo na yung pagdating ng Antichrist na hindi ka na pwedeng makabili pag hindi ka niya kasanib. Di ba? There will be a signs. And a number will be said also. Pero hindi na natin po intindihin yun.
Dahil kailangan, ngayon pa lang, alam natin kasama si Kristo. Di ba? Amen? Amen. Praise God. So, the scriptures are also saying that Jesus instruct us to keep watch, for His return is unexpected. Katulad kanina, nag-aantay ka pa ba ng bus? Di ba? Are you waiting for the bus? Sabing kanina ni brother kanina sa kanyang devotion. Sino po ba nandito ng devotion time? Sana po lahat nandito. Kasi kumbaga parang, ano yan, appetizer, yung devotion. Para pagdating na main course, handang-handa tayo. Amen po ba? So, dapat po, 9:30 nandito tayo. Amen? But parang ayaw niyang umiti. Okay. Balik po tayo sa mensahe, Panginoon. So, sabi niya in Matthew chapter 24, verse 42 to 44, therefore, be on alert, for you do not know which day your Lord is coming. But be sure of this, that if the head of the house had known and what time of the night the thief was coming, he would have been on alert and would have allowed his house to be broken in two. For this reason, you must be ready as well. For the Son of Man is coming in an hour when you do not think He will. So kailangan po, sabi nga nun ng ating Panginoon, maging handa ang bawat isa. Kaya nga po, yung sinasabi ko kanina, pag dumating ang ating Panginoon ng kanyang rapture, masayang-masaya tayo. Amen po ba? Because salvation is near. And we're going to be with Him. Ang pangako niya, where I am, you will be with me also. And that is what we are looking at. We're looking after. That's why we should always understand this. Sabi ko gano'n, in Luke chapter 12, verse 39 to 40, understand this. If a homeowner knew exactly when the burglar was coming, he would not permit his house to be broken into. You also must be ready all the time. Hindi lang po yung, malapit na yung, magnanakaw pupunta. Diba? Sa Pilipinas po, nakikita po natin, biro mo, naka-park na yung sasakyan niya, biglang pinagbabaril, binato, sinunog. You know? Meron naman po, nag-away lang sa traffic. Pagkatapos, nagbarilan na. Diba? Kaya nga po, anytime, we should always be with the Lord. Hindi naman po ibig sabihin, patay ka na with the Lord. Hindi, ibig sabihin po, you're always in the presence of the Lord. Any monument. Diba? Any moment po, tayo should be. So that's why, we know because, di ba po, it is destined for man to die once. And after that, it's judgment. So we know that the Lord is coming. But we don't know when. But the Bible, the scriptures saying that we have to be ready all the time. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kasi, biro nyo, sinabi niya na kailangan darating siya at pinaghahanda pa rin tayo. That's why, the second point is, there is a call for us to be spiritually aware for the coming of the Lord. So, believers are called to remain spiritually awake and sober-minded amidst of the world's destruction. Sabi po ganun in Ephesians chapter 5, verse 14, for the light makes everything visible. That is why it is said, awake, O sleeper, rise up from the dead, and Christ will give you light. Ano po ibig sabihin nito? Ang ibig lang po sabihin nito, tayo na meron ng liwanag, wag po tayong tatulog-tulog. Kailangan po, gumising tayo. Hindi na po tayong mga patay. Di ba po? Alam niyo po, di ba may kasabihan, buhay ka pa, nilalangaw ka na. Alam niyo po yan? Ngayon, buhay ka pa, sinusunog ka na ngayon sa impyerno. Di ba? Sino po, etong mga nakaraang buwan, di ba? Napakainit. Di ba? Alam niyo po, 1% pa lang yun. Paano pa kaya pag halimbawang nasa impyerno sila? Di ba? Hindi natin matatanong. Sinabi po nung mayaman, ano po sinabi nung mayaman? Doon kay Abraham, pwede ba kahit ano na lang,
Sa dila na lang ko yung kamay ni Lazaro para lang, ano po yun? Maibsan ng uhaw ba o maibsan ng sobrang init na kanyang nararamdaman? Kasi nagtanong po, nag-uusap kami sa Bible study. Sabi yun, Pastor, ano ba yun? Nung sinabi ni Lazaro, nung mayaman ba, nung idip yun sa kanyang thang o kaya sa kanyang dila, para ba maibsan yung uhaw o dahil sa sobrang init? Kayo po, tanungin ko. Sa sobrang init o para lang maano yung uhaw? Kasi yung uhaw, nararamdaman kung halimbawa uhaw ka. Tama po ba? Siyempre. Kung halimbawa yung laman mo sobrang init ang nararamdaman. Di ba? Pag halimbawa lumakad ka ngayon, pagdating mo, siguro mga 2 minuto lang mula sa loob ng bahay hanggang sa iyong sasakyan. Di ba? 2 minuto lang yon. Pero pagpasok mo sa sasakyan, grabe, sobrang init. Ano ba yun yan? Parang gano'n, di ba? Kaya dapat pag sinasabi po natin, dapat ang lamig-lamig naman sa labas. Di ba? Kasi handa naman po tayo pagdating na ating Panginoon. So, sabi ganoon, kaya na may liwanag tayo kasi alam natin si Kristo nasa atin. So, hindi tayo natutulog. Ibig sabihin, hinahanda natin ang ating mga sarili. Dahil kailangan aware tayo na ating spiritual na buhay ay dapat patuloy na lumalago. Amen? Kasi pag halimbawang stagnant yan, kapatid, mahirap. Kung baby ka, hanggang baby ka na lang ba? Siyempre, kailangan lumalago ka. Naging adolescence, naging youth ka na. Ayan. So, ang bawat Kristiyano ay hindi bata lang. Hindi gatas lang ang laging kinakaing spiritual. Kundi, kailangan naman yung mga matitigas na bagay. Sabi po ganito sa 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi, stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a rolling lion, looking for someone to devour. Kaya nga po sabing ganun sa atin, alam naman natin, darating na natin yung Panginoon. Huwag naman tayo papetik-petiks. Kailangan, kung ano yung kailangan nating hinahanda natin. Nagba-Bible study tayo, nagpe-prayer meeting tayo. Siyempre, dapat nagdi-devotion tayo. We always have time with the Lord. 1:1. Tapos, every day, we're praying. Amen? Sino po nanalangin dito? Ilang beses kayo manalangin? Taas ang kamay. Ha? Paggising, tapos kumain 3. Yung iba, 5. 5 pag kumakain. 5 yung pagkain. 6. Papasok sa opisina, 8. Tapos, pagbalik ng opisina, 9. Mga 10 lang. Alam niyo po ba, ang panalangin is yung pakikipag-usap sa ating Panginoon. So by the time na halimbawang idle yung pag-iisip nyo, sabi nila an idle mind is a devil's playground. So dapat walang pagkakataon na ang diablo ay sumingit sa ating pag-iisip. So every time dapat either na nanalangin tayo, nakipag-usap tayo sa Panginoon, o kaya kumakanta tayo, nagbibigay puri tayo sa ating Panginoon. May ba? Yung habang naglalaba ka, o kaya naguhugas ka, alive. Kasi kahit masakit sa loob mo na, ikaw yung alive. Parang, pero masaya. Dahil, kumbaga, ang puso po natin ay may kagalakan. Ano man ang ginagawa natin para sa Diyos. Amen po ba? Amen. Okay. So patuloy po tayo. Sabing ganon, sa Ephesians chapter 6 verse 12, for we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of unseen world, against mighty powers in the dark world, and against evil spirit in the heavenly places. Hindi po yung mga nakikita natin ang nagiging kaaway po natin o nag-aalis sa atin para sa pakipag-naig sa ating Panginoon, kundi una-una sa isip po natin yan. Diba? Sabi po ganon, not against flesh and blood enemies. Sino po ba ang number 1 enemy po natin bilang mga Kristiyano? Sino po? Alam niyo po sino? Galing ni Pastor. Sino po yon?
sarili. Di ba? Tayo pong lahat ay makasalanan. Di ba? Normal sa atin magkasala. Pero nung dahil tanggap natin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, si Kristo na ang nabubuhay sa atin. So binabago tayo ng ating Panginoon. Yung kanyang wangis na dating ibinigay sa atin, ngayon ay pinalalago natin. So yung kaaway natin, pilit na sinasabi, oo nga, kanya ka dati, di ba? Di ba? Parang ganoon. Kaya kailangan po natin maging handa. There's a call for us to be spiritually aware. By the time that the devil look into us, ito yung problema niya. Ito yung magpapahirap sa kanya na tumayo bilang isang Kristiyano. Pagdating, sabi po ng ating Panginoon, in my weakness, you are my strength. Di ba po? Amen po ba yun? So kailangan pag nanghihina tayo, hindi tayo tumatawag sa ating mga BFF. Sa Lord muna. Bago yung BFF po natin. So, hindi po yun, kumbaga pag halimbawang, yan, parang sa Bible study po, tsaka sa mga makikita nyo, magkakaroon kayo ng mga kaunawaan sa mga kapwa nyo mananampalataya kung paano sila nag-struggle. Di ba po? Sige po, di ba sa Biblia naman sinasabi po na kanyang mga salita, tumingin ka pa lang, nag-isip ka pa lang, kasalanan na. Tama? Dagdaga po. Nag-isip ka, tumingin ka ng masama, kasalanan. Di ba? Hindi mo pa ginagawa kasalanan na. Ibig sabihin nun, doon pa lang bibigyan ng kaaway na mag-isip ng mga bagay na hindi nagiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. So sabi po gano'n, hindi po siya flesh and blood, kundi rulers and authority of unseen world. We're in the dark world right now. And the only thing for us to be able to stand against it is to be spiritually aware and being in the presence of God. Amen. Kaya nga po kasi, alam naman natin darating ng Panginoon. Kung hindi tayo aware na anytime darating ang ating Panginoon, spiritual po ang buhay po natin, hindi natin palalaguin. Pag naging stagnant po yan, delikado. Pwedeng bumaba. Parang katulad ng baha sa atin. Di ba? Ngayon, nakikita na lahat. Pero hindi po bumababa yung baha. Stagnant pa rin. Sa Navotas lang po, di ba? Kita nyo. Yung baha, nandun. Normal na. Di ba? Mahirap po yung ganun. Kaya kailangan po maging handa po tayo. We're aware. Because even Paul exhorts that church should be aware and sober-minded like children of the day. In Thessalonians chapter 5 verse 2 to 6, sabi, for you know quite well that the day of the Lord's return will come unexpectedly. Like a thief in the night when people are saying everything is peaceful. Katulbo kanina. Nung dumating yung baha doon kay Noah, yung flood, di ba po? They're marrying. Kumbaga, party-party po sila noon. Kaya sabi ganoon, everything is peaceful and secure, then disaster will fall on them as suddenly as a pregnant woman's labor pains begin. Alam niyo po ba, yan, yung mga nanay po dito, alam niyo kung kailan kayo mga anak? Hindi, no? Anytime, pwede mangyari. And there is no escape, but you aren't in the dark about these things. Dear brothers and sisters, and you won't be surprised when the day of the Lord comes like a thief, for you are all children of the light and of the day. We don't belong to darkness and night. So be on guard, not asleep like others. Stay alert and be clear-headed. So, ibig sabihin po, kailangan po ang ating mga sarili, handang-handa tayo para tayong mga Boy Scout and Girl Scout. Laging handa. Pag dumating ang ating Panginoon, hindi ka nandiyan ang Panginoon. Hindi. Masasaya ka, nakangiti. Di ba ba? Ba't parang hindi masaya kayo dumating ang ating Panginoon? Di ba? So, we should always be on guard and clear-headed. Kumbaga sabi po, di ba, ang ating Panginoon is humble. There's a humility in His life as a character. Kaya dapat tayo ganyan din po. Hindi yung pag nasingitan ka, babarilin mo. Di ba?
Kaya kailangan clear-headed po tayo. So, we all have to be ready. We should regularly evaluate ourselves. Our spiritual lives, discipline should be we maintain with the alertness. Let's prioritize our spiritual life rather than physical life. Because considering fasting for digital distractions to focus on prayers and scriptures. Kasi nga po, sabi ni Ephesians chapter 1 verse 17 and 18, ask God, the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you spiritual wisdom and insight so that you might grow in the knowledge of God. I pray that your heart will be flooded with light so that you can understand the confident hope He has given to those who called His holy people, who are His rich and glorious inheritance. So kailangan po tayo laging handa na kung saan we are aware that anytime the Lord comes, we are always with Him. Hindi yun, magre-recess muna ako, Lord. Diba? Kailangan ready ka. That's even Paul is saying that we should ask the Lord for wisdom kung paano tayo manatili sa Kanya. So, how can we be spiritually aware? Sabi po in Psalms 119 verse 18, open my eyes to see the wonderful truths in your instructions. Hilingin po natin, hilingin natin ating Panginoon for wisdom. Ngayon, having this wisdom, may the Lord, like the psalmist saying, may the Lord open our eyes, not for the words giving us, kumbaga parang sinasakal tayo ng mga salita ng ating Panginoon. Hindi. For giving us this wonderful truth of His instruction to us. To be aware that anytime that the Lord comes, we are ready to welcome Him. Sana naman, we are also welcomed by God by the time He comes. Kaya nga, ano po dapat natin gawin? We have to set our minds on things that are above, not the things that are on earth. Kailangan po makalangit na iniisip natin. Baka naman dito marami kayong lupa sa Pilipinas. Pagdating sa langit, wala tayong lupa. Ayun, nahulog. So dapat po ihanda po natin ang mga sarili that we have to set our minds on things that are above. That means that we are spiritually aware that we are only sojourners of this world. We're not citizens of this world. Tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? But parang konti lang yata anak na. Tayo yung mga anak ng Diyos. Amen. Amen. So ilan na po yung mga ari-arian nyo sa langit? Dami na, no? Tama ba? Ba't parang tumahig uli? Nung tinanong ko, baka sa Pilipinas lang maraming ari-arian. Mga ginto ninyo. Sabi nga po ng Panginoon, yung ginto, daan lang eh. Dito, daan-daan yung ating binabayad, pambili ng ginto. Di ba? Pero doon sa langit, daan lang po ang ginto. At maganda makita na naglalakad tayong lahat doon. Amen? Sa pagdating ng ating Panginoon. So, there is that urgency of holiness and readiness. Kaya, meron po tayong, yung urgent, kailangan pong handang, yung, ano ba sa Tagalog urgent? Wala kayo. Ma-Inglesero kasi kayo lahat eh. Ano ba sa Tagalog po yung urgent? Sino mga teachers po dito? Urgent. Yung kumbaga, nawala rin sa isip ko eh. Kailangan, di ba? Urgent eh. Yun talaga eh. Urgent yan, puta mo na. Diba, Tagalog pa rin, pero English pa rin sinasabi. Di ba? Yung urgency po na kailangan tayo maging banal at ready sa kanyang pagdating. So knowing that the day of the Lord will come like a thief, we must live our lives of holiness and godliness. Amen?
So sabi pong ganon sa Romans chapter 13 verse 12 to 14, the night is almost gone. The day of salvation will soon be there. So remove your dark deeds like dirty clothes and put on the shining armor of right living. Because we belong to the day, we must live decent lives for all to see. Don't participate in the darkness of wild parties and drunkenness or in sexual promiscuity and immoral living or in quarreling and jealousy. Instead, clothe yourselves with the presence of the Lord Jesus Christ and don't let yourselves think about ways to indulge in your evil desires. Di ba? Kanina, di ba? Kailangan yung ating mga damit ng ating Panginoon. Sa presensya ng ating Panginoon, tayo ay kanyang kinalulugdan at dinadamitan. So, just like Peter is urging the believers to live a holy and godly lives, the Lord also is looking forward for us to be with Him in that day. Kaya nga po sabing ganon in 2 Peter chapter 3 verse 10 to 14. But the day of the Lord will come as unexpectedly as a thief. Then the heaven will pass away with a terrible noise, and the very elements themselves will disappear in fire, and the earth and everything in it will be found to deserve judgment. Since everything around us is going to be destroyed like this, what holy and godly lives you should live, looking forward to the day of God and hurrying it along. On that day, He will set the heavens on fire and the elements will melt away in the flames. Ito po yung sinasabi. In one of the instances, dati po kasi, di ba, the Lord taken all of the living things, di ba po? Kumbaga, pumanaw ang lahat ng mga may buhay sa pamagitan ng flood. Di ba po? Ngayon, sabing ganon, fire will come from heaven and will destroy the earth at that time. So kailangan po, should always be in the urgency of being holy and ready for His coming. Hindi yung, bukas na lang ako magbabasa ng Biblia. O kaya, pag nagpe-pray ka ngayong gabi, bukas na yung amen. Kasi kinatulugan mo na yung prayer mo. Di ba? So, we should always look at everything in God's presence. Sabi po ganon, sumunod, but you are looking forward to the new heaven and the new earth. He has promised a world filled with God's righteousness. And so, dear friends, while you are waiting for these things to happen, make every effort to found living peaceful lives that are pure and blameless in His sight. Yung wala pong bahid na karumihan. Kasi di ba, naalala nyo, pag halimbawang meron kayong bond paper, puti yun, di ba? Tama ba? O yung iba tawag kokong ban. Kopon ban. Ano ba pala? Kokong ban o kopon ban? Okay. Bond paper na lang po. Bond paper. Pag nilagyan nyo ng tuldok, ano nakikita? Yung tuldok. Biro nyo? Yung maliit lang pong tuldok na yon, nawala na yung pagkaputi ng kokong ban. Kopon ban. Yung bond paper. So kaya nga po bilang mga anak ng Diyos, sabi, kailangan daw po, we are going to live a peaceful lives and pure and blameless in the sight of God. Amen? Ganun po tayo. Diba po? But parang, ganun po tayo. Tama po ba? Ayun. Akala ko mali lang yung tinatanong ko. Ayaw lang sumagot. Okay. So,
In 2 Corinthians chapter 3, verse 18, so all of us who have had veil removed can see and reflect the glory of the Lord, and that the Lord who is in the Spirit make us more and more like Him as we are changed into His glorious image. So as we continue to live a holy and pleasing lives in the eyes of God, we are going to be in this image in which Christ lived here on earth. Kung paano namuhay ang ating Panginoon dito sa lupa, ganoon din po tayo. Binabalik lang po yung ating wangis. Unang wangis. Di ba po? Lahat po tayo ay ginawa ng ating Panginoon sa kanyang wangis. Pero dahil sa kasalanan, nawala yung totoong wangis ng bawat isa sa atin. So, we should have this glorious image in which this image is a reflection of God, of Jesus Christ in each and everyone's heart. So kaya nga po tayong lahat ay dapat maging banal. In 1 Peter chapter 3 verse 15, your heart should be holy and set apart for the Lord. Always be ready to tell everyone who asks you why you believe as you do. Be gentle as you speak and show respect. Remember when Jesus Christ was sharing the word to other people and even giving actually not judgment but telling them of the evil things that they are doing. He's not telling them na, oy, makasalanan ka. Ganyan ka talaga. Na parang ganun. Hindi. Sinabi natin, Panginoon, with a gentle and with respect to those peoples. That's why in our areas of our lives, we are always in a repentant heart. Amen? Dahil po, every day, we are repenting. Kasi makasalanan po tayo. Kailangan po, laging nakikita ng ating Panginoon na tayo ay sa Kanya. Lagi. So that's why, because of these promises, dear friends, let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or spirit. And let us work toward complete holiness because we fear God. And that fear is because we love God and we don't want Him to be angry with us. Amen po ba yan? Kasi pag nagalit, kunyari, nagalit tatay mo, hindi ka papasukin sa loob ng bahay. Tama po ba? Pero kung ang ating Panginoon, hindi ka papapasukin sa heaven. Gusto niyo po ba yan? Paggalit ang Diyos sa'yo. Hindi magiging, well done, bad servant, go away. Parang gano'n, di ba? Hindi, well done, good and faithful servant. So that's why, let us be excited with anticipation in the coming of our Lord Jesus Christ. That's in 1 John chapter 3, verse 2 to 3 says, dear friends, we are already God's children, but He has not yet shown us what we will be like when Christ appears. But we do know that we will be like Him, for we will see Him as He really is. And all who have this eager expectation will keep themselves pure, just as He is pure. Manatili daw po tayong banayad. Tama po ba yan? Tagalog ko. Kala ko, ano lang po yun eh. Kailangan maging banayad ang ating mga puso, ang ating mga buhay. Kasi pure ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ni Pastor John Piper, sabi niyan, the greatest enemy of hunger for God is not poison, but apple pie. It is not the banquet of the wicked that dulls our appetite for heaven, but endless nibbling at the table of the world. Ano, naintindihan niyo po ibig sabihin niya? Ako parang hindi ko maintindihan eh. Hindi, ibig sabihin po ngayon, kasi ang buong mundo po ay sobrang laki na parang smorgasbord. Pwede mong gawin kung anong gawin, pwede mong gawin. Pero minsan, yung kagustuhan na natin lagi sa ating Panginoon na maging makasama tayo ay hindi nangyayari dahil paminsan-minsan, kumukurot-kurot lang po tayo. Di ba? Yung nibble.
Kumbaga, paunti-unti, pero pag tagal-tagal, lumalaki, dumadami. Yung unting yun, nandun ka na sa mundo. Kaya tatandaan po natin, kailangan, lagi tayo, sabi mo, the statement attributed that John Piper means that the greatest danger to a spiritual life is not overt sin. Kumbaga, sabi po ganun yung talikur, alisin, makita yung like poison or banquet of the wicked, but subtle, yung paunti-unti. Good things like earthly pleasures and trivials like apple pie or endless nibbling. Sabi po yun, inahayag lang po na minsan akala natin okay lang to pero hindi pala. Kaya kailangan magpatuloy po tayo. Kailangan yung awareness natin, yung urgency natin na maging banay ay laging ganon. So nakita po natin na tayo kailangan maging gising dahil nalalapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. 3 things po na share ko sa inyo. There's a certainty of Christ's return and a call for us to be spiritually aware of the things that are happening. And aside from that, we should always have this urgency to be holy and ready for His coming. Tayo pong lahat ay tumayo. In our conclusion, it says, reflect on the transformative impact of the living when the eternal perspective. Sabi mo ganon, we should always be ready for the coming of the Lord. In Luke chapter 12, verse 35 to 37, be dressed for service and keep your lamps burning, as though we are waiting for your master to return from the wedding feast. Then you will be ready to open the door and let him in the moment he arrives and knocks. The servant who had already and waiting for his return will be rewarded. I tell you the truth. He himself will sit them, put on an apron, and serve them as they sit and eat. As a challenge for each and every one of us, what would you change in your daily routine if you knew Jesus is coming back tomorrow? Lahat po tayo ay daraan doon. It is destined for man to die once. Kumbaga lahat po tayo ay haharap sa ating Panginoon. Ang tanong lang, handa ba tayong humarap sa Kanya? Are we going to be victorious in this life because we are continually living a holy and godly life? In 1 John chapter 2 verse 28 says, and now, dear children, remain in fellowship with Christ, so that when He returns, you will be full of courage and not shrink back from Him in shame. Meron pong hinanda ang ating mga kapatid na awitin. Nanais ko po sanang awitin po muna natin. Yun po ba yan? Okay. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, sa mapangyarihan sa lahat, pinupuri, tinataas ka namin sa aming kalagitnaan. We thank you, Father, for continually helping us, O Lord. Teaching us that we should be ready, we should be alerted, and we are awake by the time that you are going to call us, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na makita namin, Panginoon, na totoo ang iyong pagdating. Na kailangan namin maging aware ang aming mga spiritual na buhay. Na kung saan, O Diyos, anytime na dumating ka, handang-handa kami ka naming tanggapin. Dahil nirarapat namin, Panginoon, na mamuhay na may kabanalan at handa, Panginoon, na tawagin niyo kami anuman oras ng aming buhay.
We thank you, Father, for the message that you have told us, O Lord. May the Holy Spirit continue to teach each and every one of us. We're not going to go out of this place, O Father, for not having this blessing, that knowing that by the time that you're coming, we're ready, O Father. Knowing by the time that you are going to call us, you are open arms and leaving everything to you, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa na narito, Panginoon, na naway nakita nila ang kahalagaan, O Diyos, na may handa anong oras ang iyong pagdating. May we continue to be a vessel, O Father, in order for this event na kung saan kami ay makakasama ninyo, Panginoon, ay ginagawa namin ang lahat ng bagay. Pagbibigay ng mga mabubuting balita, pagpahayag ng mabubuting balita sa lahat, Panginoon, ng mga taong nangangailangan ng iyong kapayapaan at ng iyong pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon. Ang dalangin ko po, O Diyos, na naway hindi kami aalis sa lugar na ito na hindi dala-dala ang mensaheng kailangan, O Diyos, na kami ay laging nasa inyong piling anumang oras, alamang minuto, at saan man kaming lugar naroon na kayo ay dumating. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, pandalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen.